So, paano ba nagwo-work yung do while natin? So, let's say for example, we do have variable na password. And then, meron tayong variable ulit na secret number. Now, ang gagawin natin is i-declare natin yung do natin. And ang do natin ay meron po siyang opening and closing curly bracket. And kasama po sa syntax ng do natin yung tinatawag natin na while. So sa while natin, meron po siyang opening and closing parenthesis. At sa dulo po ay meron siyang semicolon. So if you are working with do while, pag ginamit nyo siya, automatic ilagay nyo na yung buong syntax niya. Do, opening and closing parenthesis, curly bracket, while, and then yung kanyang parenthesis and semicolon para hindi po kayo malito. Okay? So after that, ang next na gagawin po natin is ilalagay po natin yung magiging condition natin inside ng while po natin. So let's say for example, ang password po natin ay naka-not equal po siya. Let's say ang nagiging password natin dito is admin din, say 123, and then meron tayong N operator dito. And then ang secret number natin is, let's say for example, not equal sa 2020. Ibig sabihin guys, kapag ang password hindi siya equal dito at ang secret number hindi siya equal dito, ilulup lang natin yung program, ibabalik lang natin siya. Okay? So dito naman, sa loob ng do natin, ilalagay natin yung cout, enter, password, semicolon, and then cin, then dito naman, ilalagay natin yung password na variable natin. Next is magsi-cout ulit tayo, enter, secret number. Then, semicolon, and then yung cin natin, ilalagay natin dito. Let's say for example, itong variable na ito. Then, semicolon. Now, magkakaroon tayo ng condition if, okay, so if ang password natin ay equal siya dito sa ating nilagay na password dito, or ang ating secret number ay nag-equal po siya dito sa mga to, then magkakaroon tayo ng opening and closing curly bracket. So, ilalagay natin yung cout and ilalagay natin access granted. Then, semicolon. Otherwise, magkakaroon ka ng else dito and then ipipaste lang natin yung cout natin. And then, dito naman, denied tayo. Okay? So, lagay natin, says denied, try again. So, if ever no, ni isa dito ay walang tama, which is eto nga, naka-not tayo, ibabalik lang natin siya. No? Sasabihin natin, access denied, try again, enter ulit ng password and ng secret number. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is, let's see, no? I-check natin yung program. Now, ang password natin, let's say for example, eto siya. At ang number natin ay eto siya. So, access denied, try again, enter password. So, para hindi siya magdikit ng ganyan, lalagyan natin siya ng /n dito and i-run ulit natin siya. So, yan and then yan. So, access denied, try again. So, pag nilagay natin si admin din, tapos mali yung password, access denied. Okay guys, we need to understand muna dito kasi yung logic gates natin or yung mga logical operator natin. Enter password tayo, admin din. Ano ba yung password natin? So, admin din 123 and then number natin, secret number. Mapapansin nyo, access granted tayo dito. Bakit? Ang password po kasi natin is admin din 123. Pero kahit mali yung secret number natin guys, okay lang. Bakit?
gumagamit ka po ng OR operator. Now, ang OR operator is very important. Meron po silang rules na kahit isa lang dito ay maging true, papasok pa rin tayo. Okay? So, let's say for example naman, mali po yung ating password pero ang ating secret number ay tama siya, 2020. So, access granted pa rin yan. Ngayon, napapansin nyo, hindi siya naglo-loop kasi pinapag-loop lang natin siya kapag parehong naka-NOT or parehong hindi po tama yung password at saka yung secret number natin. Doon gumagana yung NOT operator po natin.